Magandang araw mga kababayan. Sabi ni Gibo Chodoro, mag-ingat daw po ang bawat Pilipino sa ating pinapanalangin na kung magkaroon ng kudita ay posibleng magaya tayo sa Myanmar. Mga kababayan, hindi lang po si Gibo Chodoro ang nagsasabi niyan dahil sa isang interview ni Corina Sanchez dito sa tagapagsinungaling ng palasyo na si Claire Castro, abay aminado siya, mga kababayan, na kinakabahan din pala ang palasyo at nakatanggap na po sila ng lehitimong impormasyon na posibleng may mga pag-aaklas or kudita na mangyayari sa gobyerno ni Marcos Jr. Pero ito yung naging pahayag ni Claire Castro. Handa daw po ang gobyerno o ang Malacanang sa anumang kudita na mangyayari. Handa daw po silang tugunan ito. At sinasabi na or kinukontra niya ang naging pahayag ni Gibo Chodoro na posibleng mangyayari po kagaya sa Myanmar. Ang sabi ni Claire Castro, hindi po mangyayari ang nangyari sa Myanmar, sa Pilipinas. Abay, mukhang nagkokontra ang kanilang mga opinyon o yung kanyang mga sinasabi sa mga posibleng mangyayari. Alam niyo mga kababayan po natin, habang tumatagal at hindi napapanagot ang tunay na mga magnanakaw at syempre yung pumirma mismo ng budget na ngayon ay nagmamatigas, ICI nabudol sapagkat yung mga taong tinutukoy na ng mga involved at mga mastermind ay hindi pa rin nakukulong. Nakahanda na yung kulungan pero wala pang ikukulong, mga kababayan natin. Ilalong nagagalit ang taong bayan. Ako, kahit sino po yung mga magrarally, basta't ang advokasya ay lumalaban sa korupsyon, anong kulay politika, ano man ang kanilang affiliation, wala tayong pakialam, basta't iisa lang ang pinaglalaban. Pero dapat pangalanan nila kung sino yung gusto nilang ipakulong at manawagan sila kung gusto nila ng tunay na pagbabago. Kasi sigaw na sigaw sila kaya ng ibang grupo pero hindi nila kayang pangalanan kung sino ang magnanakaw na gusto nilang ikulong. Sige mga kababayan po natin, no? At kung kayo po ay nakarating dito sa part na ito, huwag kalimutang mag-like at kung kayo po ay hindi pa nakasubscribe, mag-subscribe muna. Puntahan po natin itong interview nitong si Claire Castro. Hindi raw ninenerbiyos ang Malacanang sa isa na namang malawakang protesta kontra korupsyon na ikinasa ng iba't ibang grupo sa November 30. Ayon sa mga organizers, mas malaki at mas matindi ang Bonifacio Day Rally kumpara sa demonstrasyon noong September 21. Ito po mga kababayan po natin, mga makakaliwa po ito at karamihan po dito is mga dilawan. Mayroon din mga sumasama dyan na talagang lehitimo na lumalaban kontra korupsyon. So hindi po kinakabahan itong si Claire Castro o ang palasyo dahil mga kababayan, hindi naman po sinisigaw nila ang Marcos resign. Wala po itong Marcos resign at puro lang po sila korupsyon, ipakulong. Pero hindi nila pinapangalanan kung sino po yung mga korap. So hanggang demonstrasyon lang po sila, hanggang pag-iingay lang po sila. Kumbaga, medyo lumalaban yung tawag sa kanila ng isang direktor na si Daryl Yap. Medyo lumalaban lang dahil kulang pa ang kanilang pinaglalaban. So, yun lang, pinupunduhan lang po sila. May mga allegation pa nga at impormasyon na lumalabas na sila po ay pinupunduhan ng mga foreign organization para gumawa ng isang malawakang rally pero ang kanilang tinatarget ay si Vice President Sara at hindi po si Bongbong Marcos. Yan po yung mga dilawan. Pero kung ang kanilang rally naman ay para sa korupsyon at para baguhin ang ating gobyerno, pabor tayo dyan. Kasi kung sigaw lang sila ng sigaw, no, na ikulong yung mga kurakot, ayaw naman nila palitan yung mga namumuno, paano po magkaroon ng pagkakakulong ng mga kurakot? Ilahat po sila magkasabwat. Kaya medyo lumalaban. Kaya sana tutuhanin na nila yung kanilang pakikipaglaban. Kasi ang laban sa korupsyon, dapat walang kulay politika at dapat puntuhin kung sino yung tunay na gusto nyong ipakulong. Di ba? Hindi man kabado, aminado ang palasyo na may kailangan pa ring bantayan. Kasi yung may mga lehitimo na agenda against corruption, hindi nila gusto na matanggal ang Pangulo. Di ba? Sabi niya, yung mga yan, ayaw nilang magpanawagan ng Marcos resign.
Ang agenda lang daw nila is for corruption. Paano yan? Si Bongbong Marcos, Claire Castro, yung pumirma ng maanumalyang budget na puno po ng corruption. Tandaan natin yan. Diba? So, kaya sinasabi ni Claire Castro, hindi sila kinakabahan dyan kung itong grupo lang. Kasi nga po, mukhang ito ay kasabwat na rin nila. Tandaan natin, yung mga nakakuha ng napakaraming pondo para sa flood control ng mga kongresista, halos karamihan dyan ay mga dilawan. Yung mga magrarally na ito, mga dilawan. Alam na this. Diba? And of course, dilawan, Laila de Lima, supporting Bongbong Marcos. Kiko, Bam, supporting Bongbong Marcos. So, paano nila isisigaw yung Marcos resign? Isuportado ngayon ng mga dilawan si Bongbong Marcos. Lisa Marcos is dilawan. Aus, PBBM, hindi iyon ang kanila agenda. Lagi nila sinasabi to. Ibig sabihin, ang kinakalaban nila dito, corruption. Paano? Nilalabanan nila yung corruption. Yung corrupt, yung gobyerno, ni Bongbong. So, sino yung kanilang kinakalaban? Yung corrupt si Bongbong. Yung corrupt, yung namumuno. Yung corrupt, si Martin Romualdez, Saldico, at marami pang kongresista at taga-DPWH. Na hanggang ngayon, wala pa rin. Kahit ICI, budol pa rin. So, alam ng Pangulo at alam din ng taong bayan na ang Pangulo. Huwag nyo indamay ang taong bayan kasi ang taong bayan galit na. Kita po sa survey na lalong bumabagsak ang tiwala ng taong bayan kay Bongbong Marcos. Dahil naniniwala ang tao na walang korupsyon na nangyayari kung hindi po inaprubahan ni Bongbong Marcos at kung talagang pinag-aralan niya ang budget na ito. 3 years na. 3 years na rin na sumisigaw ang taong bayan na talamak ang korupsyon sa gobyerno ni Marcos Jr. Pero hindi niya ito pinapansin. Kung talagang hindi pa nag-ingay ang tao, hindi pa nag-ingay ang hakbang ng maisog, ang United People's Initiative, hindi pa binulgar ni Tatay Digong na siyang dahilan ng kanyang pagkakulong, hindi po si Bongbong Marcos gumawa ng pagkukunwaring action, hindi po siya gagawa ng cover up kung hindi pa nabulgar at mismo kung hindi binulgar ng ulan, bagyo, itong kasinungalingan sa 5,500 flood control. Kaya huwag mo nang paikutin. Claire Castro, ang taong bayan, huwag nyo nang paniwalain na malinis po itong si Bongbong Marcos. At sa totoo lang, nininervyos din kayo. Baka mamaya, itong iniisip nyo na kasabwat nyo, iniisip nyo na kontrolado nyo, mamaya maiba yung ihip ng hangin at susugod din ito sa palasyo nyo. Diba? Kasama nila sa paglaban sa korupsyon. So, hindi matatakot. Kasama si Bongbong Marcos sa paglaban ng korupsyon. Sige nga, kung kasama siya, ipakulong niya si Martin Romualdez. Yan, maniwala kami na talagang kung kaya niyang ipakulong si Martin Romualdez, baka ipakulong niya si Martin Romualdez, silaglag siya. Ang Pangulo. Kaya, ang takot lang natin lahat, sila ay masamahan naman sa mga elemento. Di ba? Sinasabi ni Chavit Singson na yung nag-sponsor sa Nanggulo ay kakilala nyo. Na siya maghahasik ng lagim, katulad na nangyari, para may maiupo na kanilang gustong iupo sa pwesto. Pangalanan mo nga kung sinong gusto mong mapaupo. May pakiusap rin si Yusek Claire Castro sa mga rallyista. Doon sa magra-rally sa November 30, kung ang issue lang po nila ay dahil matagal magpakulong, hindi po kasi ganon kabilis, ito from my own point of view as a lawyer, hindi ganon kabilis gumawa ng kaso. Hindi daw po ganon kabilis gumawa ng kaso. Ito, another pambubudol at panggagago ni Claire Castro. Bakit ganon kabilis na ipadala nyo si President Duterte sa dahig? Kung ang kaso sa inyong mga kaalyado at sa pinsan ng amo mo na si Bongbong Marcos at si Martin Romualdez ay napakahirap gumawa ng kaso. Pero napakabilis nyo po na ipinakulong si President Duterte sa dahig. Napakabilis nyo pong ipa-impeach si BP Sara gamit ang inyong mga alipores sa House of Representatives. Napakabilis nyo po i-release yung pera para di umano'y ibayad sa mga congressman na pumerma kay Vice President Sara na impeachment. Napakabilis nyo po i-release yung pera doon sa mga ghost project. Kahit yung DBM, napakabilis nila mag-approve. Commission on Audit, napakabilis nila magbigay ng certification na nandyan na yung proyekto kahit ghost project.
Yung pagnakaw, napakabilis. Di ba, mga kababayan natin? Pero bakit ang kaso napakabagal? At sinasabing hindi ganon kabilis kumuha ng kaso. Inandyan na po yung mga ebidensya. Yung problema kasi, dito sa kanila, mga kababayan natin, nandyan na yung mga witness. Ang problema nga, kapag ang witness ay ang tinuturo kaalyado nila, dinidisregard nila. Kapag ang tinuturo ay kalaban nila sa politika, Bongo Villanueva, Jingo Estrada, Chis Escudero, napakabilis nila gumawa ng aksyon. Pati yung mga matagal na kaso, binubuhay nila. Yung mga desisyon ng ombudsman na na-dismiss na, pilit nilang iti-twist at kini-question nila yung naging desisyon ng ombudsman dahil sinasabi na ito daw ay secret decision. Kasi nga, kalaban nila. Nagsasalita kontra korupsyon at matapang na nagsasalita ngayon ng presidente natin ay wala po sa katinuan. Ang bilis ng aksyon nila. Pero ang 67 na congressman na pinangalanan, hindi pa pinangalanan, na binanggit pala nitong si Ping Lacson, bakit biglang nawala? At now, ni isa hindi na po mabanggit ni Ping Lacson. Kagaya ng sinasabi ni Atty. Vic Rodriguez sa kanyang live stream kanina, ang isang congressman sa Misamis sa Mindoro Oriental, daming flood control, pinuntahan mismo ni Vince Dizon doon. O bakit hindi nila pinatawag sa ICI? Bakit hindi pa nakasuhan? Hanggang ngayon, no, na ang sinasabi ng congressman doon, hindi niya alam kung sino naglagay ng pundo doon. Hindi niya alam. At yung gumawa daw po yung DPWH, hindi niya rin alam. So, ang hinala ng iba na may nagparking. Pero wala ang alam ng congressman. Siyempre, hindi naman kapanipaniwala na alam ng congressman. Nandiyan na po yung ebidensya. Nakita nyo na ghost project. Nakita nyo na substandard. Tapos sabihin nyo, napakabagal gumawa ng kaso. Kasi, kaalyado. Pero ang taong bayan, hindi na po naniniwala. Yung mga tanga nyo na lang na followers, yung mga naniniwala dyan. Pero di ba mga kababayan natin, bakit sila naghahanda ngayon sa sinasabing kudita? Naghahanda daw po sila at kaya nilang tugunan ang anumang kudita. So, kung sinasabi nila hindi sila kinakabahan, bakit sila naghahanda? Bakit naiisip ng Malacanang na magkudita? So, ibig sabihin, totoo yung lumalabas na isyo na may namumuong kudita sa loob sa hanay ng Armed Forces of the Philippines. Kasi, kung titingnan nyo po actually, palagay ko hindi kinakabahan itong si Claire Castro doon sa mga dilawan na mag-rally. Tama. Pero kinakabahan sila sa posibleng kudita. Yan din po yung pagbabanta na sinasabi po ni Gibo Teodoro. Be careful what you pray for. Kasi nga, ang gusto ng taong bayan, mag-take over na yung mga matitino natin na mga kasundaluhan, kung hindi na kaya magdesisyon ni Marcos Jr. at kung hindi niya kayang solusyonan yung mga talamak na korupsyon na nangyayari sa ating bansa. So of course, delikado po yun, sa totoo lang. And kahit yung United People's Initiative, ayaw nilang mangyari yan . Yung hakbang na may isog, ayaw nilang mangyari. And tayo rin, yung dito sa live stream natin, ayaw natin mangyari yan. Yung panawagan natin lagi is peaceful rally lang, mapayapang kilos protesta. Kaso, no, ano ba yung magagawa ng mga ordinaryong Pilipino kung mismo yung nasa loob sa hanay ng kasundaluhan ay hindi na rin sila masaya, no? At bawat pamilya nila apektado na rin sa pagnanakaw na nangyayari po sa ating bansa. So palagay ko lang mga kababayan po natin, hindi po takot si Claire Castro sa mga ralista, lalo na po yung mga dilawan, kasi kaalyado naman nila yan, kasabwat naman nila yan. Ang kinakabahan niya yung kudita na manggaling sa loob ng hanay ng kasundaluhan. And yan, matigal na sinasabi yan ng media na may mga ugong-ugong na lumalabas na posibleng magkudita. Palagay ko yan ang kinakatakot ni Claire Castro. Pero ang gusto niyang sisihin dito, o parang gusto niyang palabasin, ang kagaling sa oposisyon ang ganitong klaseng issue. Hindi lang nila maamin, pero kitang-kita po sa pagmumukha ni Claire Castro na kinakabahan po sila. Abot ba talaga sa November 30 o baka mas maaga pa?
Sige, tuloy tayo. Gagawa ka ng kaso, gagawa Mm. ka, may susulat ka, pero hindi kompleto yung ebidensya, ano magiging resulta nito? Baka pag na-dismiss, lalo kayo mag-rally, sabihin nyo, nilakad yung kaso. Doon sa Eh di, problema nyo po yan, no? Problema nyo po yan, hindi problema ng taong bayan yan. Diba? So, ang gusto ng taong bayan, mabilisin yung paggawa ng kaso, mabilisin yung pagpapakulong, mabawi ang ninakaw na pera, tugunan ang kakulangan ng mga classrooms na sinasabi nyo, ipagawa yung mga flood control na naging ghost project, ipaayos yung mga substandard na pinagawa ng mga kontraktor at ng mga congressman. Yan ang gusto ng taong bayan na action. So kung gagawa kayo ng kaso at madismiss, problema nyo po yun. Hindi po problema ng taong bayan. Dahil yan ay trabaho nyo at hindi trabaho ng taong bayan. Kasi putang ina nyo, sinansahuran kayo, tapos magpapalusot kayo, kaya wala pa nakakasuhan, kaya pa wala pa nakukulong, kasi hindi ganon kabilis gumawa ng kaso. Tapos sinasabi nyo na baka gumawa kayo ng kaso, tapos mahina, madismiss, magalit ang taong bayan. Abay, problema nyo po yun. Diba? mga magra-rally sa November 30, nadinig na po tayo ng Pangulo. Lahat po tayo dito, ayaw po natin ng korupsyon. Nadinig na po tayo. Wow, ayaw nyo ng korupsyon. Ikaw nga, mukhang kumikita ka dyan, Claire Castro Kaya pala binabanatan mo ang mga senador. Dinidepensahan mo si Martin Romualdez, binidepensahan mo yung mga kongresista. Hindi mo binabanatan yung mga kongresista na involved sa korupsyon. Binabanatan mo si Joe Villanueva, Senator Bongo, si Jenggoy, si BP Sara, yan ang mga binabanatan mo. Pero yung mga kongresista na involved, Martin Romualdez, Saldico, yung mga pinangalanan ni Sergeant Gutesa, hindi mo mabanatan. Kasi nga kasabot nyo, kakampi nyo. Pero yung mga senador, galit na galit ka, halos inaaraw-araw muna. Hindi pa kaya mas maganda na lahat na lang tayo magtulong-tulungan para iangat na ngayon yung ekonomiya habang Wow. Ang tao gustong iangat yung ekonomiya, nagbabayad ng buwis. Pero kayo, nakaw kayo ng nakaw. So anong klaseng tulungan? Sige, magtulungan tayo. Iangat natin ekonomiya, tapos kami magnanakaw. Patay tayo dyan. busy na po ang ICI sa pag-iimbestiga. Dagdag ni Castro, bukas ang administrasyon sa panukalang magbuo ng Independent People's Commission na mag-iimbestiga sa mga infrastructure project ng gobyerno, lalo na kung makakatulong ito sa ICI na binuo ng Pangulo. Nakatanggap po kita. So, ito po is another budol sa totoo lang mga kababayan po natin, itong ICI na ito. Ngayon, hindi pa sila kontento, gagawa na naman sila ng another independent. Paano po naging independent ang ICI kung kontrolado ni Marcos Jr. yung pagpapatakbo? At paano po nagiging independent itong ICI kung ang lahat na inupo nila is kaalyado nila at kasabwat? Bakit hindi magpaupo ng opposition? Bakit hindi magpaupo ng isang neutral? At least kahit paano magkaroon ng balance. Kasi kaya nito, sinabi na nila sa pagdinig sa Senado na sila po ay magla-livestream na. Ngayon ayaw nila ila-livestream. Bakit hindi sila nag-livestream from the start para makita ng taong bayan at marinig kung ano yung kanilang pinag-uusapan? Kung may kinakailangan na talagang hindi pwedeng isa publiko, di wag nila isa publiko. Diba? Pero yung kailangan isa publiko nila. At least alam ng taong bayan. O ngayon, gaya nito, may mga chopper pala, si Saldico na nakapinding pa, no, nakatabi pa. Ngayon, ginagawa ng paraan na pwede ilipat sa ibang tao. Sana kung naila-livestream yan, sana kung napag-usapan dyan sa livestream, hindi alam ng taong bayan. Aware ng taong bayan. Ngayon, kung walang interview, kung hindi nag-iingay itong si Vince Tison para sa kanyang political career, hindi natin malalaman. Malulusutan na naman ang taong bayan. Ng bagong report sa CAAP, merong 3 chopper na sinubukang i-deregister ng mga iba't ibang kumpanya na konektado kay Congressman Zaldico. 3 chopper ito. Hindi ibawi na yan. Paggawa ng classroom, paggawa ng maraming ospital, at libre na po yung gamot ng mga mahihirap. Ang yan. Ang pagkakasabi sa akin ng CAAP, kaya yun dinideregister ay may plano silang ibenta. Dahil hindi mo maibebenta at hindi maibibigay, mabibigay ng gustong bumili nun kung hindi i-deregister sa Pilipinas. Ang maganda, napigilan natin yung pag-deregister. At may Okay yan. Good news kung talagang napigilan nyo.
Pero pauwi nyo na si Saldico. Gamitin nyo na yung galamay nyo. Mag-Interpol na yan. Huwag puro salita ng salita. Tangina, bitin na bitin ang taong bayan. Galit na sa inyo. Standing order na ang kaap, nagahat ng air assets na in-identify natin, hindi pwedeng i-deregister. So, Kanino yun, sir? lahat yun nakapangalan sa iba't ibang Martin Romualdez, wala pa. So ito yung sinasabi natin mga kababayan. Buo na yung kulungan pero wala pa silang mapapakulong. Puro lang press conference, puro visit-visit lang. Yung parang ano lang, delaying tactics lang. Para sabihin, no, ipapakita lang sa tao, oy, may ginagawa kami ha. Wag baka sabihin nyo, wala kaming action na ginagawa. Yes, may ginagawa kayo. Delaying tactics. Ipakulong nyo na si Martin dyan. Kasi ito lang, masasabi ko nga. Kapag ordinaryong tao, ongoing yung kaso, nakakulong na. Ang bilis ng warrant. Kaya ito kinukumpara lang po natin mga kababayan. Lalo na po sa galit na sampayan ng Pilipino sa kanilang pagpapakulong kay Presidente Duterte. Napakabilis. Wala pa isang araw, hindi nila inantay, hindi nila idinaan sa local court natin, diniretso nila sa dahig. At dapat may process pa ng ganun. Ganon, kung talagang gusto nilang ipakulong. Kasi President Duterte, sa international pa nila pinakulong, napakabilis. Pero bakit yung mga magnanakaw, ayan may mga testigo, may mga ebidensya, nandyan po yung mga kontraktor, bakit hindi nyo pa mapakulong yan? Wala nang naniniwala sa inyong kadramahan. Ismayado na yung taong bayan. Imagine mo, 97% na po ng mga Pilipino ang galit na. Ganito to may clusters yan So ito, wala kami tinatanggal dito, wala kami dinadagdag. Kakabukas lang, kaya dito sila ilalagay. Special pa yung kulungan ng mga putang na magnanakaw. Judging for the magnitude of this case, which can go from between 200 to 1,000 indictees, ito na ang pinakamalapit at pinakamalaki para magkasya. Lagyan nyo na yan para masampulan. Alam nyo kasi, nagulat kami sa... Ito, no? Dahan-dahan na po na, sana totoo ito, no? Yung ating narinig na impormasyon sa ibang grupo at organisasyon. Dahan-dahan na daw po na buhabaliktad ngayon si Vince Dizon. Kaya nakikiisa daw ngayon si Vince Dizon sa iba't ibang grupo at organisasyon kagaya nitong Mayors for Good Governance at ilang mga concerned citizen at yung mga simbahan no na hindi po kaisa ng mga dilawan. Yung medyo independent sila. Siyempre yung Katoliko kasi talaga makadilawan yan. Pero medyo independent sila. Hindi nila kagrupo yung nag-file ng impeachment kay BP Sara. Hindi nila kagrupo yung pari na addict. Hindi nila kagrupo. So ito ngayon, meron silang joint parang agreement with Mayor Magalong for Mayors for Good Governance. Nandyan si J. Belmonte, nandyan si Vico Soto, and iba pa pong mga representante ng Mayors for Good Governance. And alam niyo yung karamihan naman ng Mayors for Good Governance, talagang maka-Duterte yan sila. Dahil nakita nila kung paano nilinis ni President Duterte yung bawat bayan. Alam namin na widespread yung Corruption. Infra project. But the magnitude is unbelievable. We never expected na ganun pala katindi. And the way we see it is ICI alone cannot do it. Being with the ICI, mahirapan din sila. Ganun din ang DPWH. Kasi ang trabaho naman ng DPWH is to implement infrastructure projects. Hindi naman nila kaya yung, alangan naman na sila yung nag-iimbestiga. Otherwise, makakalimutan niya o kaya hindi niya ma-implement yung talagang kanyang mandate. Kaya, on the part of local government, we have the mandate to make sure that any anomaly that comes to our attention, we can actually initiate investigation. Kaya ito ngayon, pinapangunahan ng local ng Mayors for Good Governance. But at the same time, we have a good relationship with the LCP, considering the fact that yung aming LCP chairman nandito, si Mayor Joy. And at the same time, we have also a good partnership with LNP. So it's just a matter of establishing that network, mag-usap-usap kami lahat para tumulong dito sa pag-address nitong matinding corruption na nangyayari sa ating infrastructure. We're working. So, salamat po kay Mayor Magalong sa ginagawa niya mga kababayan po natin. Although ibang partido po si Mayor Magalong, although miyembro din siya ng Tindig Pilipinas na buwabanat ngayon sa mga Duterte, of course siya naman ay independent naman siya.
No, hindi naman siya kasama sa mga bumabanat at nakita po natin na sincero po siya sa kanyang ipinaglalaban. No, nakita natin minsan nakikirali po siya sa anti-corruption with makakaliwa. So, wala na tayong pakialam doon. Ang importante, hindi siya bumabanat sa mga Duterte. Alam nyo, sa totoo lang din, kahit ibang kulay ng politika, kahit anuman yung political affiliation, basta doon lang sila sa tama na pinaglalaban, wala tayong problema dyan. Kagaya si Mayor Magalong. And saludo kay Mayor Magalong, sa totoo mga kababayan. Kasi in-interview din siya ng Newswatch. Tinanong siya kung ano yung kanyang masasabi sa mga lumalabas na rumors na tandem nila ni BP Sara pagdating ng 2020. Alam mo yung sagot niya, hindi po sila nag-uusap ni BP Sara sa mga ganyan. Yan po ay ginagawa lang ng mga taong gusto silang magsama dahil nakita na maganda po yung kanilang tandem. Pero sabi niya, wala pa sa kanyang plano at never po sila na nakapag-usap ni Vice President Sara kahit sa mga ganitong klaseng isyu ng talamak ng korupsyon na nangyayari po sa ating bansa. Kaya mali din po itong si Claire Castro na binabanata niya si Mayor Magalong si Mayor Magalong, independent po ito at never po ito na nakikialliance sa mga Duterte. Never din po ito, mga kababayan po natin, na tumitira sa mga Duterte. Lalo na kung ano lang yung tama ang kanyang ginagawa. Ito, tingnan mo, kung tutuusin, binabanatan siya ng administrasyon. Itong si Vince Dizon, nasa administration yan. Diba? Yung ICI is created by Bongbong Marcos. Pero tuloy pa rin ang kanyang pakikipag-cooperate. Dahil para sa kanya is walang personalan. Kahit binabanatan siya ng Malacanang, sinisiraan siya ni Claire Castro, diba? Sumasagot din siya. Pero tuloy pa rin ang kanyang pinaglalaban. So hopefully po mga kababayan po natin, hindi po magbago si Magalong at magiging consistent po siya sa laban kontra korupsyon. Dahil kami, tayo ay umaasa rin sa kanyang sinseridad sa pakikipaglaban sa korupsyon. Kaya tuloy nyo lang yan, Magalong, and the rest po ng mga mayors for good governance. And si Vince Dizon, amo niya kasi Bongbong Marcos, siyempre hindi siya pwedeng kumontra. Pero kung sinasabi niya na si Bongbong Marcos ay nakikipaglaban sa korupsyon, si Bongbong Marcos ay tunay na nakikipaglaban sa korupsyon, mahirap paniwalaan yan, kababayan po natin. Dahil cover up ang ginagawa ngayon. Pakinggan natin si Vince Dizon. Closely with ICI and we will be working closely with pwede naman kaming we can initiate investigation and then through we're deputized by the NAPOLCOM, so we have operational supervision of these stores. We can also request from the NBI to help to complement investigative effort, and from there we can have the case folders prepared, and after that we can turn it over to the ICI for them to review it and improve it further. On the side of, we will also furnish the DPWH para aware sila. So that for transparency, talagang everybody is aware of what's going on. Nakalimutan ko na yung tanong mo. So, hindi. Siguro, unang papasalamatan ko po ang mga kasama natin dito sa pinirmahan nating agreement. So, narinig mo? Okay na? So, unang-una po, nagpapasalamat po ako kay Bishop Corinne, kay Mayor Benji, kay Sir Vic, sa aking mga matagal ng mga kaibigang mga mayors, Mayor Joy, Mayor Sida, and Mayor Vico. Alam nyo ho, uulitin ko lang muna siguro, yung mukha tumanda talaga itong si Vince Dizon, Simula nang siya ay naging secretary ng DPWH. Doon sa transportation, okay pa Okay pa yung kanyang mukha dito. Kaya makikita mo, sabi nga ni Gatchalan mukhang naging 80 years old na. So, cargo niya yung cargo niya yung corruption. Cargo niya ngayon yung konsensya niya dahil sa totoo lang, nakakatanda talaga na kailangan mo pagtakpan yung nangyayaring corruption ngayon. Kasi hindi siya pwedeng magsalita against sa kanyang amo. Hirap din po siya. Hopefully, mga kababayan po natin, pagdating ng panahon, sabihin lahat ni Vince Dizon yung katotohanan, lalo na sa usapin ng corruption. Binigin sa akin ng Pangulo natin. At sinabi ko to nung nasa Senate ako last Monday.
nung kinausap ako ng Pangulo, the President did not tell me to defend DPWH Sige. and what's been going on there. The President told me to reform DPWH at baguhin ang DPWH. At itong ginagawa natin, Okay yan, yung reform, baguhin, okay yan. Pero pag si Bongbong Marcos yung nagutos, nako, wala tayong ano dyan, wala tayong tiwala. Mahirap magtiwala sa taong wala sa tamang pag-iisip. ngayon, kasama ang iba't ibang mga grupo, tulad ng ating mga mayors, ang ating CBCP, ang ating mga iba't iba pang mga civil society organizations, kasama dun sa pagre-reforma natin sa DPWH. And ang Yan, pinaka-importanting tingin kong reforma na iiwang legasya ng ating Pangulo is yung transparency. No? I think yun ang unang. Bakit? Kasi, alam nyo, kaya lang naman nagawa itong mga malakihang pagnanakaw na nakita natin na matagal nang nangyayari sa DPWH at iba pang ahensya sa gobyerno is because these things are done in secret. Far from you, far from all of us. Siyempre naman, sir. Alangan magnanakaw sila, gusto nila transparent yung pagnanakaw. Talagang sikreto yan. Di ba? So, hindi mo rin masabi, Mr. Vince Dizon, na matagal na yung pagnanakaw na ito. Talagang nangyari ang malupitang pagnanakaw sa gobyernong ito ni Bongbong Marcos. Dahil ikaw, matagal ka sa gobyerno ni Tatay Digong. Alam mo na kung may pagnanakaw man, hindi sila basta-basta makakagawa ng ganitong klaseng kalaking pagnanakaw. Dahil sigurado malilintikan po sila. Hindi lang po sila mamumura. Talagang matatanggal po sila agad sa kanilang pwesto. Yung mga kaibigan niya nga, mga nagpapanalo sa kanya, pag alam niya may mga issue, tinatanggal niya agad. How much more pa kaya? Kung ganito kalala, sigurado mamumura sila. At sigurado kung kay Duterte, may mga nakakakulong, may mga laman, may laman na ngayon ang kulungan. So, mahirap kasi ang presidente, walang bayag. At mukhang siya mismo is kasabwat dito. Pinsan niyang gumagalaw Far from the ordinary Filipino. Kaya po nakapagnakaw ng bilyon-bilyon yung mga luko-luko dun sa first district ng Bulacan. Bakit first district? Hindi naman magawa ng mga first district yan kung walang insertion galing sa House of Representatives. Sir, alam mo yan. Huwag puro DPWH. Tumpukin mo rin yung gumagawa ng insertion, yung nag-approve ng mga insertion na kanilang pinag-uusapan, nagkasabwatan po sila sa malaking pagnanakaw na yan. Kasi siga-siga lang po yun. Siga-siga ang gumawa ng project. Siga-siga ang naglagay sa budget. Siga-siga ang nagpabid. Siga-siga ang nag-implement. Siga-siga ang nagbayad sa contractor kahit hindi pa tapos o kahit walang project. Siga-siga ang nag-monitor dun sa project. Siga-siga lang yun Hindi ba? Kaya yun nagawa ng gano'n. Paano yung audit ng Commission on Audit? Bakit tinaproba ng Commission on Audit? Bakit nilalabas ng DBM? So, hindi lang po yan ang mga taga-DPWH. Talagang systematic po ang pagnanakaw ngayon sa gobyerno, sir. Okay, tama na si Vince Dizon. Pakinggan natin yung naging pahayag ng yung simbahan. Let's go. Tingnan natin, pakinggan natin ang simbahan, mga kabayan. Unang-una, ang simbahan ay merong 86 dioceses all over the Philippines. At bawat dioceses ay meron kaming tinatawag na Social Action Ministry. At itong Social Action Ministry ay isang sagot ng ating simbahan para sa socio-economic at saka cultural na sitwasyon ng ating lipunan. Kaya sa pamamagitan nitong Social Action Ministry natin sa lahat ng dioceses all over the Philippines, ay tutulong kami sa proyektong ito na i-monitor yung mga project na ginagawa at maaring ghost project o maaring substandard project. Pangalawa ay ayon sa aming agreement, magre-report kami dito sa grupo na ito kung ano aming mga nakita.
At pangatlo, ay handa kaming mag-alay. We are very ready to offer our manpower, yung ating mga parokya, mga ating mga local churches. We will try to rally volunteers who would go around, at tingnan yung mga projects ng DPWH. So, saludo po tayo dito sa grupong ito, mga kababayan po natin. And hopefully, hindi po sila magiging parte ng cover-up na ginagawa po ng Marcos administration. Hopefully, hindi po silang maging parte ng pambubudol na ginagawa po ng ICI para pagtakpan ang tunay na salarin sa pagnanakaw sa kaban ng bayan. And sa lahat ng mga simbahang Katoliko, sana po maging patas po kayo. And kung sino po yung tunay na magnanakaw, tumbukin nyo po. Huwag nyong ituro sa mga Duterte. Huwag nyong ituro dahil hindi kayo pabor sa ginawa ni Tatay Tico. Ngayon ituturo nyo po si Bibi Sara at sasabihin nyo na siya yung corrupt queen. So, yan po ay isang malaking katarantaduhan at kasinungalingan sapagkat kayo mismo alam nyo kung sino po yung mastermind sa pagnanakaw na ito ng kaban ng bayan. At itong mga nasa simbahang Katoliko, alam din nila na si Bibi Sara ay walang ninakaw at walang kinurap, lalo na po sa kanyang CIF. Dahil alam nila na ito po ay mga propaganda lamang sa kanya. So hopefully, makonsensya po sila dahil ang utos nila, ang utos at ang kanilang pinapangaral ay bawal magsinungaling. Sana, nila yon, isabuhay nila yon at maging tapat po sila sa bawat isyu na nangyayari po sa ating bansa at huwag po sila magpagamit sa mga dilawan na ngayon ay nagiging kasapwat at kakampi na ng bangag na administrasyon. Maraming salamat.